eto na nga, Attorney Claire. Umpisahan na natin. Dahil mainit na mainit po at talagang pinag-uusapan itong People's Initiative. Yes. Actually, partner, di ba? Sabi nga natin, mukhang natataranta na ang Senado. Kasi bakit, partner? Yes, Aba, nagbigay ng balita itong si Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Wednesday. Ngayon. Wednesday ba ngayon? Ngayon. Ngayon, diba? Attorney Claire. 12% requirement daw. Mukhang na-achieve na. Na-reach na. Yung signature. Definitely, as of last night, we've reached the 12.1 trillion. Oops! Teka lang. Bakit yung ginamit na we have reached? We? Kasama kayo? Kasama yung kamera? Sa nagsusulong ng People's Initiative? Ilan po yun in real numbers, yung 12.1%? And you all districts, 3%? Yes. We have already reached the mandate of the people. So the Constitution should operate. So what is your provided? So kailan po yung actual filing ng petition? Well, talagang inaayos lang, syempre. And of course, I think the request for validation. Ibig sabihin niya, Attorney Claire? Ibig sabihin, campaign. Aandar na to, partner. Kasi, di ba natatandaan mo? Teka, puntaan ko yung mga kayubi natin. Teka lang ha. Puntaan ko kayo mga kayubi kasi para mabati ko kayo. So, naabot na yung mandate of the people, sabi. And the Constitution, the people should operate as provided, sabi nga po, sabi nyo ni Representative Joey Salceda. At sa akin lang, partner, ito naman si Albay 2nd District Representative. Actually, gustong-gusto ko siya. Ako rin, when it comes sa yung mautak siya, as in talagang mautak siya. Ekonomiya, mautak siya sa lahat ng bagay. Alam mo kung bakit? Attorney. Kasi kung sino yung nasa posisyon, hindi niya kinakalaban. Okay. Kunyari sa una, di ba, opposition siya, itong partido niya, pas minanalo na, unti-unti nandun na siya sa ruling party. Hindi matalino talaga siya. Talaga. Kaya lang sa akin, partner, ganito. Unang-una, paano niya nalaman na na-reach na? Ganun ba nagmo-monitor ang mga taga-house? Diba? Tayo nga, diba, siguro siya nga yung unang-una nagbalita na-reach na yung 12% na requirement. Diba? Attorney. So, paano niya nalaman? Kung hindi ang mata't ilong nila at lahat ng katawan nila, doon nagmo-monitor. Yes. Diba? Kumbaga talagang nakabantay. Tapos sasabihin pa nila, walang kinalaman ng house. Yun ang sabi sa akin ng congressman Yun ang sabi sa akin. Hindi ko na sabihin kung sino. Ang dami ng mababait na congressman sa Mindanao na nagpapasintabi, tatawag sa'yo. Pasensya ka na, Sen, ha? Following orders lang kami, mga ganon. Senator Bato talking, I don't know what he's talking about. He has not mentioned any congressman. So, I don't respond. People's Initiative talaga to. Ang dami-dami nagsasabi, mga kayubi ha, na sa mga lugar, kasi may binanggit si Congressman Pantaleon Alvarez. Kasi Davao del Norte siya. Lumabas kahapon yan sa hearing doon sa Senado. Yung ginawa nila yung modus na ginawa nila nung barangay elections na pinapapirma yung mga tao ng AIX para lang bumoto doon sa mga kandidato nila. Ganun pa rin ang modus dito ngayon sa Davao del Norte. Sa pagpakalap, sa pagkukuha ng signatures para dito sa tinatawag nilang People's Initiative, yung pa rin ang ginagamit nila. The Speaker vehemently denies itong mga aligasyon na siya nasa likod po nitong People's Initiative na ito. I don't know kung inyo hubang nabasa yung kanyang official statement. Vehemently po, kanya nga kinokondena ito raw pong mga balitang ito ng pamimili, paggamit ng mga programa ng gobyerno sa pagpapapirma. Hindi naman talaga aamin yan, Ted, dahil alam niya yung may liabilities yan, sa anti-graft or pagka pwedeng kasuhan
kung talagang aaminin niya yan. Opo, sige. So, kung ito po kaninyo ay tingog party list, no, na by the way, hindi naman natin siguro may tatanggi din na ang kinatawan ng tingog party list ngayon sa Kongreso ay si Mrs. Yeda Romualdez, ginang po ni Speaker Romualdez. Yes, totoo po yan. So, kung tingog party list ang gumagalaw dyan, kayo po bilang kinatawan ng District 1 ng Davao del Norte, practically, ano na ho kayo dito? Helpless po kayo dito, Congressman? Helpless dahil bawat representative, allotted lang kami ng kukunti para sa AX. May limit eh. Pero ito, Ted, unlimited to, only rise to, parang hindi matapos-tapos. Ang dami talagang pera. Kung ganun po ang sitwasyon, Congressman, madali sila makakakuha ng 3% as required even in your own district. O baka mahigit pa sa 3% yan, Ted, dahil gutom yung tao eh. Ang daming mahihirap. Maraming nagugutom. Ganun yung yung pronunciation ba? Parang tinggong. Sila yata yung nangunguna sa pagbibigay. Sabi ni Congressman Pantaleon Alvarez. Pati nga daw sa lugar nila, walang hinto ang pagpapamigay ng pera. Uy, usaping pera yan. Talaga daw partner, umaapaw, siksik, liglig. Umaapaw Maapaw, di ba? So, syempre, ito mga senador natin, syempre dapat mangamba sila, partner. Kasi sino ba una maaapektuhan dito? Sila. Di ba? Tama. So, tapos ito, di ba, sinasabi pa nila, di ba mga ka-UB, parang merong yatang letter or manifestation. Itong si speaker. Na dinideny niya. Yes. Ayun, tinggong. Tama ba? Tingog. Teka, check natin. Tinggog. Tingog. Ayun. Tingog. Yan, tingog. Party list. At anong una sa tingog party list ay yun yung asawa. Diba? Confirm niya mga kayubi yung asawa ni Speaker. Diba? O yan yun. So manapagtatagni-tagni na ba, Attorney Claire? Ibig sabihin, wag nyo nang i-deny. Para bang sa iba, deny kayo talaga, parang kaplastikan. Na mag-deny pa kayo samantalang humahalimuyak. Tama ba? Lumalabas ang amoy. Di ba, halimuyak, masarap pa yung nangangamoy. Masarap pang pakinggan yung halimuyak ng bulaklak, di ba? Oo, nangangamoy. Nangangamoy. Diba? Di ba? Yan. Okay. Daughter of Romualdez ba? Hindi niya anak si Yeda, ha? Si Representative Yeda, ha? Asawa niya to. Tingog, Attorney Claire. Tama po kayo. Oo. Asawa niya to. Umaalingasaw is the word. Tama, umaalingasaw. Thank you naman, Lord Glenn. And Lord Glenn. Galing nila. Galing naisipin na umaalingasaw. Yun, that's the right word. Kasi umaalingasaw. Master Pogi din. Oo. Diba? Maski na naman si Representative, Tulfo, Erwin. Nako. Dinideny niya na may kinalaman. Si Speaker. Kumbaga, wala naman daw sa kanilang parang inuutos. Diba? Hindi naman ganito tatakbo to. Kung hindi naman, planado to eh. Planado, sabi ni Senator Amy. May timeline. May naka-schedule talaga. Pero ang sabi naman ni Comelec Chair, mukhang di naman naabot. Yung kung gagawin. Kasi syempre bakit? Tatagal pa to. Magbe-verify to ng signature eh. Signature campaign. Oo. Magbe-verify pa to ng signature, partner. Saka, sabi naman ni Comelec Chair, wala pang value yung pirma. Wala pa siyang value. Kasi wala pa yung petition. Ayun ang inaantay, Attorney Claire. Oo, kasi doon, ang petition magro-rule. Ang magro-rule niyan, ang COMELEC, kung i-approve ba, nakutuloy ang People's Initiative. Diba? So, ganito yan, partner.
Kasi syempre, pagka na-approve na okay, yung mga pirma and everything, di ba? Lahat, kompleto, complied with, di ba? Mag-schedule sila ng plebisito. Doon pa lang, Attorney Claire. Pero, ito yung sa akin. Alam ni Comelec Chair na may decision ng Supreme Court na wala pang sufficient na batas or implementing rules para sa People's Initiative. Yan ang kumaga, Santiago case and Lambino case, so far, yon ang decision ng Supreme Court. So, ngayon, hindi pa naman nababago yun. Hindi pa nababago yung jurisprudence na to. Ito pa rin susundin. So, ngayon, nasabi ngayon ni Senator Pimentel, para bang dapat na daw sila mag-file ng case para mapahinto itong ginagawa sa Comelec or ginagawa ng Comelec na tumatanggap ng signature. Senators are dismayed over the People's Initiative, lamenting it aims to remove the power of their votes. Senator Sonny Angara, who is supposed to lead the subcommittee that would be formed to amend the economic provisions, also confirmed that the resolution of both houses number 6 will temporarily be set aside because of the ongoing signature campaign. Yesterday, all 24 senators signed a manifesto against the signature drive. The senators also learned that staff of representatives are behind the move. Yung People's Initiative, talagang hindi maganda sa ating bansa dahil tinanggal ang ating constitution. Yan ang kinakatakutan ko. Pag nagbangayan ang mababang kapulungan at ang Senado, magkakaroon tayo ng political crisis. Ang People's Initiative po ay direct participation ng taong bayan. Parang hinahadlangan ito ng Senado. Parang hinahadlangan ng Senado ang people's will. The senators, however, argue that they received complaints from voters who were told that the signature is for aid. Hindi na nga ito People's Initiative, peso initiative na ito. Feel ko lang, kung ikaw ang pahihintuin niya, tingin ko, hindi naman hihinto ang Comelec. Di ba, halimbawa, oy, huminto ka, Comelec. Wag mo tuloy yan. Hindi. Di ba? Kasi sa kanila yun ministerial yung tumanggap ng mga ministerial yung sa kanila. Campaign. Pero, ang tingin ko na dapat nilang gawin, kapag nag-file na ng petition, saka doon sila mag-oppose. Mag-oppose sila, isite nila yung mga cases na wala tayong, sabi ng Supreme Court, wala tayong sapat na batas for People's Initiative. So, yung ginagawa ninyo, hindi yan valid according sa decision ng Supreme Court. Okay. So, dapat dun sila mag-oppose. Tanong ni Kuya Nick, attorney, dapat po ba na pag nagpapirma nga sa People's Initiative, dapat kasama yung petition paper para naintindihan ng tao yung pinipirmahan nila? Tama ba, attorney? Ang papel na makikita mo, yung isang maliit lang na parang provision, nasa may bandang above doon sa space na para pumirma. Na kung tutuusin, kung ang pipirma, English kasi ito partner, naka-English Kung ang pipirma, yung hindi sapat ang kaalaman. Hindi ko sabihin wala silang talino. Hindi lang sapat yung kaalaman pagdating sa batas. Marami tayo dito, marami matatalinong Pilipino, pero hindi sa batas. Yun lang diba? Ang attorney. Baka hindi nila maintindihan kung ano yung voting jointly and voting separately. Yun. So, doon pa lang, partner, tama sino nagsabi? Doon pa lang, sa pinapaikot nila na papel, dapat matanong na naiintindihan ba ng lahat ng taong pumirma itong pinaglalagay nyo dito sa pinapaikot nyong papel? Sa tao naman tayo makinig, hindi sa 24 tao. Mandali naman po talagang mag-name calling, di ba? Pero yung 12.1% of the population that signed on, I think masyado naman mababaw tingin mo sa mga taong ganun. Hindi mo basta-basta mapapapirma yun. Yun nga ang tanong doon, hindi ba, attorney Claire? Hirap intindihan. Alam mo kung bakit siya mahirap intindihan, mga kayubi? Kahit nga noon pa, pinagtatalunan nila
kung paano ba ang botohan pagdating sa pag-amend at pag-revise ng Constitution. 3/4 kasi pinag-usapan natin. Ang sabi, voting all members of its, parang gano'n, of its Congress. Of its Congress. So, ang may interpretation dito, dapat voting jointly. Dapat voting jointly ang interpretasyon ng iba. Kaya nga, sila nagpatawag before na mga expert at in-explain. Ano ito? Voting jointly o voting separately? Okay. So, sabi ng mga eksperto at yung ibang gumawa ng batas na to, napaka parang ironic na sabihin mo na yung 24 senators tapos yung isa is halos 300 plus members, paano mo pag-jointly? Yung common sense lang ang dating. Hindi pwede. Diba? Okay. So, dapat yan separately. Hindi pwedeng jointly. Dahil kapag pinag-jointly mo yan, definitely talo agad ang 24 senators kahit hindi sila, kahit kumpleto pa sila dumating doon, kahit bumoto-boto sila doon, or kahit hindi sila bumoto doon, wa effect. Okay. Diba? So, the common sense tells us, diba, na dapat ito voting separately. So, imagine mo, ito na mga mababatas na to, hindi nga nila maintindihan noon. Kaya nga sila humihingi ng opinion ng eksperto. Yan pa bang mga taong papipirmahin ninyo? Hindi naman. Na sinasabay nyo sa, allegedly, pagbibigay ng ayuda. Anong alam nila? Alam nyo, kayo mga, yung mga nagpapaikot, or yung mga nasa likod. Signature. Yung mga enabler ng People's Initiative. Hindi kayo naaawa doon sa tao na pinapipirma nyo. Ginagawa nyo TAN-GA. Ginagawa nyo ob-ob. Diba? Bakit? Sinasabay nyo sa pagbibigay ng ayuda. Pero niloloko nyo na pala sila. Because hindi naman nila alam, attorney. Diba? So, marami na rin nagsasabi sa atin, party, may mga kayubi tayo dito. Sinasabi, talagang may kasabay. Pag pirma. Dapat dito kasi, sa akin, dapat ang Senado talaga magpatawag. Sana may mga pictures na kayo. Sana may nag-gather na kayo mga na ebidensya. Kasi they can use that, partner. Pag nag-file na ng petition, itong mga enabler ng People's Initiative, pwede nila isalpak yun as evidence. Ito, tapos you have to also, ang problema niyan is, ilang witness mapapaupo nyo. Dapat, ma-proof to, kasi makasabihin, sabi ng COMELEC, ilan yung binayaran, okay, 10. Ang nakuha nilang pirma, 20%. So, sobrang dami ng perang napamigay. Tapos, konti lang yung magiging witness ninyo. Halimbawa, di ba? So, dito, mga kababayan, tingin ko dapat dito, mag-ingay kayo. Kung feel nyo na loko kayo, mag-ingay kayo. Mag-ingay kayo kasi alam nyo, tayo din ang kawawa. In the future, partner. Kasi dinaan nyo sa di umanong panloloko. Tanong ni Maylene, Attorney Claire, ang tanong, meron ba talaga o imbento lang nila ang pirma? Okay. Sabi ni Maylene. Actually, feel ko, Maylene, hindi to imbento. Bakit? Kasi makikita yan ng COMELEC kung imbento lang. Talagang pinagbuhusan nila to ng oras. Diba? Siguro before Christmas pa, way back, pinlano na to. Meron din ako, pakibaba nga, Courtney, bababa, ganon. Yung mother daw niya, ayun nga may salamat. Yun, sa amin po, umikot po at ang survey. May pinirmahan daw si mother ko. Nagdududa tuloy kung PI ba yung pinirmahan at tinago bilang survey. Hindi ko pinapatulan yung mga ganong mga salita. That is their right. I respect that right all the time. And when I see something good and positive like an RBH, and the willingness to work with the House, I will embrace it and I will work hand in hand. Pero yung PI, kumbaga, talagang yan ang right po ng taong bayan, di ba? Kanila po yun kasi naka-enshrine yan sa Constitution. Baka itong pinapropose ng ating mga
kapwa mga kongresista sa Senado na ihahain nila isang resolution ng both houses, baka ito ng sagot sa pinagdadasal na ng pagbabago ng ating saligang batas. Bilang makabayan, pinaliwanag nyo ba? Kahit nga pag nag-i-speech si Senate, si Speaker, madidinig ko na parang we have to give way for the economic, for the change or amendments of the economic provisions. Correct. Pero hindi naman yan tinatakil in detail eh. Kung anong gusto. Saka ang sa akin lang, magaling naman itong si Representative Joey Salceda na ekonomista. Pagdating sa yes. Attorney Claire, hindi natin maku-question even during the time of former GMA president. Ito ba ang sagot? Bilang ikaw ay isang experting ekonomista, ito bang PI ang sagot para umunlad ang bayan? Yun ang tanong doon. Diba? Magandang tanong yung Attorney Claire. Yun ba yun? Parang, ito ba ang daan? Parang hindi naman. Diba dapat, noon nyo pa sinadjust kung ano pa ang maganda. Tingnan nyo mga kayubi, nagkakagulo. Nagkakagulo ang House at ang Senate. Correct. Tingin nyo ba may political stability tayo? Tingin nyo ba maganda to sa mga investors? Foreign investors? Na gusto nyong yakagin na pumunta dito? Diba? Tama. Yung corruption na issue nga, di nyo masolusyonan. Tapos, nung binanggit nga nung nakarang araw ni Tal-Atak, si Santiago, o di syempre, tinignan ko muna kung sino yung mga dissenting opinion. Sabi ko, baka dumating yung time, partner, na mabago ang tendency ng pag-iisip nila about kung sufficient or insufficient ang batas patungkol sa People's Initiative. Kasi binanggit din niya ni Comelec Chair na may mga batas na sasabing insufficient pa ang People's Initiative. Pero tandaan natin, sabi nga niya, may 10 justices. Sinabi sufficient. O paano? Nagkakaroon sila ng Attorney Claire, pagsalungat. Kaya dun pa lang dapat, ito sa akin, partner. Siyempre, mas maganda kung may decision ng Supreme Court. Pero dapat dun pa lang sa Comelec, mapatay na to. Ipangalandakan niya na yung batas. Kasi wala namang magagawa ang Comelec kundi sundin ng Supreme Court. Exactly. Siyempre, ang Supreme Court pwede magbago pa, partner diba? Pero dito, partner, tandaan nyo, pag sa Comelec, sinabi nyo na insufficient, kasi naniniwala naman si Comelec Chair na base sa decision, insufficient siya. So, doon nyo lang muna tirahin. Siyempre, pangalawa yung partner. I-invalidate nyo yung mga pirma. Kasi walang alam, kahit totoong pirma yan, hindi nila alam kung ano yung pinipirma nila. Yun ang tanong ko. Diba? Attorney Claire, diba? Sabi ni Hinihikayat namin yung mga kababayan natin na nasasabing nagamit yung pirma nila, nabayaran, nalinlang, naloko. Pwede nyo pong patanggal yung pirma ninyo. Pwede po kayo mag-file ng complaint at lahat po yan ay tatanggapin at ta-actionan ng Comelec. Yun ang tanong ko. Diba? Attorney Claire. Sabi kanina sabi ni Senator Pimentel, malamang daw yung mga enabler, yung proponents nung PI, People's Initiative, talagang i-argue nila na may minute resolution stating that 10 members of the court at the time may opinion na yung RA 6735, yung patungkol sa batas ng People's Initiative, is sufficient to support People's Initiative. 10. Kaya nga, yun daw malamang ang pwedeng gamitin. So, pero, it's a minute resolution, hindi pa siya decision. So, ngayon, ang decision, lumalabas, insufficient siya. So, yun dapat ang gamitin ng mag-o-oppose to sa petition sa Comelec. Kasi yun ang paniniwalaan ng Comelec, hindi yung minute resolution lang. Diba? Yun, ako. So, ang lalim. Actually, itong topic na ito, mga kayubi, medyo malalim to. Malalim talaga, Attorney Claire, kung hindi magpapaliwanag ng punto por punto sa ating mga nakikinig at nanonood, hindi naman nila gaan yung lawak. Sabi ko nga, ito nga, tinitignan ko kung saan gumagawi na yung People's Initiative. Attorney. Partner. Yun na nga. Tuwan-tuwa nga si Representative Joey Salceda na naka 12% na reach na. Sabi nga. So talaga naman medyo kakabahan ka. Bakit? Ang bilis. Ba't ang bilis? Partner, ilan ang 12%? 8 million? Tama ba mga kayubi? 8 million plus ba? Hindi biro yun, partner.
Alam mo mga kayubi, kasi madali siyang makuha. Oo. Kapag talagang may perang nakalaan. Kasi bakit? Local. Siyempre, bigyan mong budget. Hindi naman totoong hindi to, wala tong gastos. Imposible yan. Local, mayor. Pagbaba sa mayor, partner, kausapin lang ang barangay chairman yan. Barangay, oo. Si barangay chairman, alam niya yung mga miyembro ng mga botante talaga. So, titignan nila sino yung active. Diba? Hindi yan kikilos na mamemeke. Bakit? Pag nakitang peke yan, matitrace yan. Binigyan kitang pera. Bakit peke ito? So, hindi nila gagawin yun. Diba? Talagang papipirmahin nila yan in the guise na ito ayuda. Yung iba naman, kahit sabihin mo na, siguro, ito PI to, para sa People's Initiative, ganyan-ganyan. Binasa niya. Pero hindi mo pa rin naintindihan. Yun. Sige, meron ka na 100 dito pirma na. Kasi may tao na, iisipin ganito mga kayubi. Isang pirma lang ako, it won't matter. May ganon, di ba? Ano ba mawawala sa isang pirma ko? Correct. May ibang ganun ng mga nasa isip. Di ba? At least meron pa akong panghapunan. Bigas, man 1 kilo. Pero pag pinagsama-sama mo yung mga tao na yan, nasasabihin na wala namang kwenta yung isang pirma ko. Umaabot yan sa 12%. Yun. Kasi naipon eh. Di ba? Tama. Sabi ni Master Pogo, 12% ng voting population. Registered. 12% ng registered voters. Registered. Okay. Sabi ni Sam Japet, Alviar suspended. Why decided session House of Representatives different dyan sa pasikat na yan? Padulas. Ayan, sabi ni Kayu, magkakabudulan na. Actually, nagkaroon na eh. Yung mga, sa akin kasi medyo naaawa din ako doon sa mga taong napipilitan silang pumirma. Attorney. It's either kasi di nila alam, o napipilitan silang pumirma kasi kailangan nila yung pera. Okay. So yun yung masakit. Kasi mga kayubi, ang dami palang pera ng gobyerno. Pero bakit ang dami pa rin naghihirap na mamamayan natin? Kasi hindi nagagamit sa tama. Diba? Claire, diba? Ang dami-daming yung budget. Diba? Ito, sabi ni Arn. Attorney, parang yan yung tupad ng Dole at ni Senator Raffy. Ba't napasok si Senator Raffy dito? Tupad ng Dole. Meron nga daw, partner. Pero syempre, di-deny. Pero, ang mga kasama daw dito, sana nga maimbestigahan to, partner. DSWD, DILG, DPWH, pati to, Dole. Ang madinig, yung malakas na nadidinig natin na sinasabi is yung tupad. Sabi niya yun, Tal-Atak, NEDA UP School Economics reports the Constitution is never a hindrance to economic progress but corruption, political dynasties, nepotism, sabi ni Tal-Atak. Ayan! Okay. Ito yan tignan mo, di ba? 2023 NEDA, attorney. Marami pa dapat gawin talaga yung mga mambabatas. Ang tagal-tagal na ng political dynasty issue. Naku po. Di ba? Meron dati mga kayubi. Hate niya. Hate niya yung mga paepal. Billboard. Parang hate niya rin na yung mga magkakamag-anak nasa politika. Okay. Pero kinain na rin siya ng sistema. Yun ang sinasabi natin, Attorney Claire, yung sistema ang problema natin. Kasi lahat na ng pamilya niya ay nasa politika. Nako. Meron pa siyang ginugroom ngayon na anak niya. Bakit nawala na yung prinsipyo niya tungkol sa political dynasty? Dahil kinakain na nga, Attorney Claire, ng sistema. Tapos, yung anak niyang politiko, ang lalaki pa rin ng billboard. Akala ko ayaw niya sa EPAL. Diba? Ang hirap yata Diba? Parang totoo ba? Pag nandudong ka, nakakainin ka na ng sistema? Diba? I don't think so. Kasi pag kinain ka ng sistema, yun yung taong walang bait sa sarili. Di mo makontrol. Diba? Kaya So yun, partner. Yun ang nakakatakot so far. Pero, ito pa sinabi pala ni ni Representative Joey Salceda. Sino daw ba paniniwalaan yung mga taong pumirma o yung 24 na tao lang? Ikaw, so referring of course Sino to ba? sa Senado.
Syempre paniniwalaan ko muna yung 24 na senador. Di ba? Kasi doon sa mga pumirma na hindi nila alam kung ano yung pinirmahan nila. Kasi parang syempre hindi naniniwala yung mga senador na valid yung mga pumirma. Kasi nga, kumakalat nga na nagkakabentahan ng boto eh. Di ba? So, sino paniniwalaan ko? Ikaw, partner. Sige, mga kayubi. Poll tayo. Tama ka doon, Attorney Claire. Ganon din, Senado. Mga taong pumirma o yung mga taong sa Senado? Senado tayo, Attorney diba? Claire. Saka, kapwa mo yan, mambabatas, huwag mo namang ganunin. Sabi ni Alicia, Doktor, ay, parang kilala ko yung sinasabi mo raw, Attorney Claire. Na ayaw niya dati ng epal. Oo, tawas ngayon, epal, di ba? Tapos, partner, ito pa. Banggitin natin yung epal na yan. Yung anak niya, na wala pa sa politika, sinasabi niya na sa party, sa party, si congressman, wag na congressman, para wala tayong gender. Magandang tawaging representative. Ginugroom na niya. Walang kasawaan. Diba? Sino kaya yon? Ano itich? Ano yung sa... Sino itich? Ay, sino itich? Itachua naman. Sino itich? Oo. Bading na bading. Sino itich? Ayun, sabi tapos, okay, sige, Attorney Claire. Ito pa, talaga naman, mga kayubi, yung party list, naaabuso. Diba? Halimbawa, ito, pero di ba, may party list na ganito eh. Ayoko nang banggitin kasi wala naman siya. Halimbawa, kwintas. Diba? Lucky Charm. Halimbawa, Lucky Charm. Di ba, may Lucky Charm? Lucky Charm party list. Ano yun? Anong marginalized sector din nire-represent mo? Lucky Charm. Bakit pinapasok ng Comelec? Diba? Yung binibenta mo, yung nagbebenta ng sa mga pungsoy. Diba? Lucky Charm. May ganun, diba? Ano na lang, Attorney Claire, Hindi kasi dapat pinapapasok din naman ng Comelec. Well, hindi ko naman masisisi, bago pa lang naman si Comelec Chair. Mga kayubi, 901 na. Ikaw na, partner. 901. Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga. At hanggang bukas, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Attorney Claire Castro, nagpapalalang, magtulugan ng inyong karapatan. At bukas,